kahit pa mag-public apology ka, desidido kaming ituloy ang kaso. Sa mga nakaraan nating video ay wala tayong pinag-usapan kundi ang pagiging narcissist at attitude ni Kamote Queen mula sa pinakaunang insidente. No, you tell me. You tell me. Huwag kang mamamakyo. Bakit nga ba? You tell me. Hanggang sa kanyang not so sincere na zombie apologize. So, I would like to take this opportunity to say sorry to Kuya Jimmy. But this time ay lilihis tayo ng kaunti. Let's take a look at the other side of the spectrum. Kung sino ang kanyang katunggali at tila noong una ay nagmamatigas pa itong si Yana. Pero kalaunan ay biglang nabahag ang buntot. Sino-sino nga ba ang kanyang tinalo? Dito lang sa channel na kung ikaw ay may kaalaman, hinding-hindi ka malalamangan. And the story goes like this. Dalawang importanteng tao ang pag-uusapan natin. Unahin natin itong kanyang anak na may pangalang Harry, James Pascua. You see, noong una ay hindi ako kumbinsido na may koneksyon ang taong ito kay Jimmy. For all we know kasi ay baka self-proclaimed anak at sumasabay lang ito sa trend. Kasi noon ay hindi pa natin alam ang totoong pagkakakilanlan nung nakaaway ni Yana. And as the days come by ay meron siyang naging viral comment with over 11,000 reactions. And I quote, "Hinding-hindi kami magpapaareglo. Grabe pong kahihiyan yung binigay mo sa papa ko, ma'am. Tinanggalan mo siya ng dignidad. Dapat po sa inyo maturuan ng leksyon. Tingnan mo itong bata, buddy. Alam na alam mong pinalaki ng maayos, nagpupo pa at ma'am ang turing kay Yana. Pero noon ay duda pa rin ako dito, buddy. Pero lahat yan ay nag-iba nang kahapon lang din ay nag-post itong si James Pascua ng isang litrato at may caption na the best photo is the one with the whole family. And bada bing bada boom, bingo! Kitang-kita mo sa bandang kaliwa ang sangkot sa nangyaring road rage. Presenting the one and only Jimmy Pascua. Yan ang tunay na pangalan nung pinakyo ni Yana. At badi hindi yung sinabi ni Yana sa kanyang naging public apology. Earlier, di po namin naabutan si Kuya Jimmy Pascual sa bahay niya at sa work niya to personally apologize. Pambihira talaga itong si Yana, buddy, ano? Minsan na nga lang mag-public apology. Bukod sa talagang pinagkaperahan niya ito, ay nag-public apology pa siya sa taong wala naman talagang kinalaman. Wala siguro ay napunta lahat ang utak sa hinaharap. Pambihira, Yana. Anyway, may ikalawa pa at importanteng tao din tayong pag-uusapan. Bagamat hindi natin masilip ang mismong profile ni Jimmy dahil nakalak ito para makakuha ng iba't ibang impormasyon, ay ganoon na lang na nakapublic ang profile ng kanya mismong kapatid na may pangalang Norlito Pascua. At dito ay on behalf of his brother ay naglabas siya ng saloobin. At tulad ng sinabi ng kanyang anak na si Harry Pascua ay hinding-hindi daw sila magpapaareglo. At ito, buddy, ang gustong sabihin ng kanyang kapatid tungkol sa issue. Ako po si Norlito Pascua, brother po ni Mr. Jimmy Pascua, which is sa incident po ng Rough Road. Ayan. So, this is calling to Yana for this live on FB. Actually, napanood namin na bumalik ka dito sa Zambales para humingi ng personal apology. Unfortunately, hindi kayo nag-usap ni Kuya. Ito lang ang sasabihin ko sa iyo, Aliana. Kahit pa mag-public apology ka at humingi ng personal apology kay Kuya ko, desidido kaming ituloy ang kaso laban sa iyo. Dahil unang-una, in-expose mo ang pamilya namin. Kapwa tawad na lamang po tayo at tanggapin ang mga susunod na nagaganap. Sa mga taga-Sambaleño, sa kapwa Sambaleño, relatives, family, sa lahat ng mga sumusuporta at nanghihingi ng update, hindi namin po kasi kayo maisa-isa. So kami po, ang buong pamilya ng Pascua is humihingi po ng suporta at ng concern, at nagpapasalamat po ako sa mga sumusuporta at patuloy na sumusuporta at humihingi talaga ng response sa sa mga pangyayari na to. So yun lamang po at maraming salamat po. So again,
again po, desidido po kaming ituloy yung kaso laban sa inyo, laban kay Aliana dahil inexpose niya po ang pamilya namin. Yun lamang po, maraming salamat po. Now, binisita at pinag-aralan ko ang profile ng kapatid ni Jimmy at ito ang nalaman ko sa kanyang pagkatao. You see, kasali pala siya sa isang networking business na may pangalang I Am Worldwide. Then boy, oh boy, what a coincidence dahil ang company na ito, buddy, I believe it or not, ay ang company na may one of the best, the greatest product commercial sa buong Pilipinas. At ipapanood ko ito sa inyo, buddy, maya-maya. Anyway, kasali pala sa networking product business ang kanyang kapatid na si Norlito at hindi natin maitatanggi na kung suswertihin ka sa ganitong business model ay sobrang laki ng maaari mong kitain. That's a half a ticket right there. I don't address nothing, you hear me? You got one house right here, 2 houses right here, 3 houses right here, 4 houses right here, 5 houses right here, maybe 2 houses right there, you feel me? And I know buddy, na medyo napapalayo na tayo, pero believe me when I say na it will all interconnects maya-maya dito sa video. Sa mismong website ng I Am Worldwide ay ika nila ay within 7 years ay nakapag-produce na sila ng 1 Crown Diamond. Mga taong kumikita ng 2 million pesos hindi monthly kundi weekly. Black Diamond na may 1.5 million pesos estimated weekly earnings. Blue Diamond with 1 million and so on so forth. Sa profile ngayon ng kanyang kapatid ay makikita nating active siya sa pagbebenta ng mga produkto, and looking at his profile, body ay makikita natin na tila may sinusuplayan siyang maliit na mall na nakabase sa Taiwan. Tugma rin ito, buddy, sa kumakalat na balitang may factory di umano si Jimmy Pascua na nakabase rin sa Taiwan. May litrato rin ng kanyang kapatid na nakasakay sa sports car at may caption na hindi ako magaling pero ang galing ng Diyos gumamit ng tulad ko. Maging humble lang tayo palagi at magpasalamat sa Panginoon. May litrato din na tila may sandamakmak na I Am Worldwide products na ready for shipment. Now, you can argue na baka nagpapapicture lang siya, but that's not the point of this video dahil kung totoo, ang lahat ng ito ay hindi malayo na nasa mga cheer ng may pinakamalaking kinikita dito sa networking. Siguro diamond level ang kinikita nila linggo-linggo. Hindi mo nga lang talaga mahalata sa kanila, buddy, kasi sabi nga niya sa kanyang post, maging humble lang tayo palagi at magpasalamat sa Panginoon. Laging tatandaan na sobrang dali lang magmukhang mayaman dito sa Pilipinas. Pero ang magpayaman talaga ay ang siyang sobrang hirap. Hindi rin mga pipitsuging artista ang nagpo-promote ng kanilang networking. Andyan si Marian Rivera, Piolo Pascual, Alden Richards, and again, what a coincidence na ang tila kaugali ni Yana na si Chloe San Jose ay pinopromote din ang I Am Worldwide. Who's your bet, buddy, sa Bratiest? Pinakamaitim ang budhi sa dalawa. Ikaw ba ay kay Yana o kay Chloe? Ako siguro, buddy, kay Yana pa rin, kasi at least si Chloe ay kayang pangatawanan yung kanyang yabang. Itong si Yana naman, base sa kanyang mga posts, mistulang, trying hard lang. What do you think? At oo nga pala, buddy, bago ko makalimutan, you know me, I always save the best for last dahil ito ang the greatest product commercial of all time. You see, pinopromote din ito ni Senator Robin Padilla at panoorin natin ang videong ito. Hi, Mabu! Tuturuan ko kayo kung paano tumira ng damo. Don't panic, it's organic. Maraming health benefits ang naibibigay nito sa ating katawan. Ito ang barley ng IM. Akala nyo kung ano na. My goodness, tandaan, huwag basta barley.
Dapat, I am amazing, pure, organic barn. Tirahin na natin to, mga tol. Bismillah. Amazing. Now, kung hindi mo gets kung ano ang nasa isip ko tungkol sa patalastas na ito ay wag mo nang alamin. Masyado ka pa sigurong bata. Keep your brain virgin sa mga ganito buddy. Tuturuan ko kayo kung paano tumira ng damo. Don't panic. It's organic. Anyway, sa profile at mundong ginagalawan ni Yana ay nasa Hong Kong pa rin siya with the caption na as above, so below. Na tila ba nasa taas pa rin siya tapos mababa ang tingin niya sa kanyang mga bashers. So ayun buddy, zombie apologize, denied at tila nakatagpo talaga ng totoong mayaman at may datong. Itong si Yana, kaya matapang nung una at nung nalaman niya na pangharabas lang pala yung sinasabihan niyang pangit na pick up. Pa! Paragin ko yung pangit mong pick up. Itong si Jimmy Pascua buddy ay talagang low-key lang. And that's it for today's video. Maraming salamat sa walang sawang suporta and as always, thank you so much for watching. Goodbye.